Bukod sa Barangay Ginebra na magtatanggol ng korona sa pagpasok ng 48th season ng PBA, sinasabing bigatin din po ngayon ng SMB. Si Junmar Fajardo nagbigay po ng pahayag tungkol po sa isyong yan. Tutukan po natin yan. And si Scotty Thompson nagsalita na po siya sa kaso ni Justin Brownlee at kung gaano nila ito kailangan ngayong papalapit na season ng PBA. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo ang ating palabas, kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Sa nalalapit na pagbubukas ng 48th season ng PBA sa November 5, isang koponan ang sinasabing posibleng makarating sa finals, bunga ng mga nakuhang karanasan sa Asian Games kung saan nag-uwi ang Gilas ng gintong medalya. Ang koponang yan ay walang iba kung hindi ang San Miguel Beer. Bakit nga ba dapat silang katakutan sa kasalukuyan? Ito po ang sinabi ni Coach George Gallant sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Itinaas kasi nito o yung karanasan nila sa Asian Games ang kanilang kumpiyansa. Marami rin silang natutunan kay Coach Tim Cone at medyo mataas ang kanilang kumpiyansa pagdating sa season na to. Ang ginto kasi na nakuha rin nila is magiging dagdag po yan na pampalakas para sa kanilang kumpiyansa sa darating na season. So yun po yung pahayag ni Coach George Gallant. Ganun po talaga yung mangyayari. Papasok ang koponan ng San Miguel na mataas po yung moral kasi 4 po sa kanilang players ang nakasama ni Coach Tim Cone dito po sa Asian Games kung saan nga po kumuha tayo ng gintong medalya. Nakipagbasagan po sila sa matinding pressure na dulot po ng China. Hindi po biro yon at alam po yan ni Chris Ross, Junmar Fajardo, Marcio Lassiter, and of course si CJ Perez. Alam nilang bentahin nila ngayon ang naging performance po nila dito sa Asian Games. Kaya tsak po tayo na umaapaw ang kanilang kumpiyansa pagpasok po ng 48th season ng PBA. Yan ang naging pahayag ni Coach George Kung si Junmar Fajardo ang tatanungin natin, ano ang nakikita niya sa pagpasok ng SMB sa 48th season ng PBA? Ito po ang sinabi niya sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Ang iniisip ko kasi, wala pa akong napapanalunan. Gusto ko palang manalo. Humble pa rin si Junmar Fajardo, di ba? Maganda yung mentality niya kasi nag-uumapaw na po yung kasiyahan sa kanyang dibdib pero nakikita natin na mapagkumbaba pa rin po siya. Hindi pa rin po siya nagpapakakumpiyansa sa darating na conference. Isa pa, alam din niya siguro na kakayod at kakayod din ng mabuti ang mga makakabakbakan po nila dito sa PBA. Kaya para po sa kanya, isang tabi muna yung anumang expectation para kung sakali, hindi siya kainin po nito, di ba? Kung yan ang naging pahayag ni Junmar Fajardo at tila kumpiyansa naman si Coach George Gallant sa kanyang mga players, bunga ng experience nila dito sa Asian Games, medyo windang naman ng Ginebra, bunga ng napipintong suspension kay Justin Brownlee. Sa isang panayam ng media, inilabas ni Scotty ang halaga ni Justin sa kuponan. Ano ang mga sinabi niya tungkol dito? Tignan po natin si Scotty sa report po ni Olmin Leyva ng Philstar. Kailangan namin siya ngayong season pero hindi naman natin hawak ang kapalaran. Ang magagawa lang namin sa ngayon is magdasal para kay Justin na sana maging okay ang lahat. Yun na nga lang siguro magagawa nila ngayon. Yung magdasal na sana yung suspension na matatanggap ni Justin, hindi sana abutin ng ilang taon yan, di ba? Sana isa na lang or 2 buwan na lang para mabawasan ang iniisip nila. At syempre, kalaunan, makasama nila kagad si Justin Brownlee kasi ayon na rin po kay Scotty, kailangan po nila si Justin. Obvious naman kasi ilang kampyonato na po kinuha nila kasama si Justin kaya magiging mabigat po sa kanilang kampanya ngayon lalo na at sila pa ang defending champion kung wala ang kanilang inaasahang import na si Justin Brownlee. Halatang medyo emosyonal si Scotty Thompson sa panayam ng media. Pero sakaling hindi pumupor sa kanilang sitwasyon ni Justin, ano ang gagawin nila, di ba? Matatanggap ba nila yan? Tignan po natin si Scotty Thompson sa report ni Olmin Leyva ng Philstar. Mahirap kasi si Justin nakasama namin ng ilang taon. Especially ako, ang dami na naming ups and downs ni Justin sa team. Nakakapanibago kung wala siya pero lahat naman kami professional Kailangan namin tanggapin kung ano ang nasa harapan namin. Kailangan makaabante kami anuman yung mangyari para sa Ginebra. Actually, wala silang choice talaga kundi tanggapin anuman po yung hatol kay Justin. Isang buwan man yan or higit pa, di ba? Wala nang magagawa kaya tama yung mentality na harapin na lang yung paparating kasi hindi sila pwedeng paapekto sa lahat ng magaganap na kabiguan ni Justin Brownlee. Kailangan po nila mag-focus kasi nga hawak nila yung corona. So ang laking dagok nun, kung hindi sila pupukpok ng ayos at kalaunan, maiwan po sila sa ilalim ng team standing. At syempre, hindi naman basta-basta papayag si Coach Tim Cone na kahit wala si Justin, hindi sila gagawa ng maganda, di ba? May inihanda po yan at hindi na tayo mahugulat doon kasi veterano na po siya dyan sa larangan na yan. Sa nasabing interview, inamin din po ni Scotty Thompson na shock sila matapos masungkit ang gintong medalya sa Asian Games. Bakit nga ba sila na shock? Ito po si Scotty sa report ni Olmin Leyva ng Philstar.
Nakakagulat syempre, after nung success, masaya na lahat. Then pag uwi dito, may ganung balita, mixed emotions. Masaya ka, at the same time, malungkot dahil sa nangyari kay Justin. Ganon talaga mararamdaman ng kahit sino, di ba? Imagine, nagsasaya na sila tapos may pasabog na ganon, hindi maganda. Ang sama-sama nun. Parang binuhusan ka ng isang basong malamig na tubig kasi unang-una wala siguro silang inasahang ganong resulta. And all of a sudden, ayun, si Justin, bagsak. Medyo magtatanong ka, bakit may ganon, di ba? Well, nangyari na yon at wala nang magagawa ang kahit sino kundi sundin ang ibibigay na hatol. At katulad ng Dasalan Gene Kings, sana isang buwan na lang ang suspension niya para maging balanse sa tao ang papasok na conference ng PBA. Alam naman natin na matindi ang pangangailangan ng Ginebra kay Justin. Pero mula mismo kay Scottie, gaano nila kailangan si Justin Brownlee? Sa palagay ba ni Scottie, excited rin si Justin na sumabak sa PBA matapos silang mabigo sa grupo ni RHJ nitong Abril? Ito po si Scottie Thompson sa report ni Olmin Leyva ng Philstar. Sobrang kailangan namin siya and kailangan din namin mag-bounce back after nung matalo kami nung Governor's Cup sa finals. I am sure ang thinking din ni Justin, excited din siya to bounce back sa PBA. After nung gold, maglalaro kami sa PBA na magkakasama. So base kay Scottie, matindi rin po yung hangarin ni Justin na makabalik at makabawi sa pagkatalo nila dito sa TNT nitong nagdaang conference. Bukod po dyan, ayon na rin kay Scottie, kailangan talaga nila ang presensya ni Justin sa loob ng court. Aminin natin na kahit gaano kamahal ang presyo ng player, kayang kumuha ng SMB. Pero sa tingin ko iba yung kalibre ni Justin kasi proven na po siya. Kumbaga ando na yung magic na hinahanap ng grupo ni Coach Tim Cone. Kaya magiging malaking kawalan si Justin sakaling ilabas na po ang hatol sa kanya matapos magpositibo sa cannabis. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.